Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Naiintriga rin si Senador Rapi Tulfo tungkol dito sa isang Viva Max Babe. Mga kabunyog, sa kontrobersya naman sa kay Rafi Tulfo. Ito nakakatawa to eh. may Viva Hat Babe. Viva Max na kasi ngayon eh. Viva Max Babe. Mm. Ano to? Yung mga sexy na nagpe-perform ito sa mga events tulad ng birthday o kaya Christmas party. O may mga nga ito. May post din nga ito ng mga nagpe-perform itong Viva Max Babes sa Christmas party yata ni Tulfo, ni Rafi Tulfo. Ay ngayon, ginest ito sa isang talk show ng mga sa showbiz. Ginest itong ang pangalan Chelsea Ilore. Ayun, hindi ko kasi ito kilala, pero Chelsea Ilore. Ngayon itong Chelsea Ilore, pinanood ko yung interview ng host, na entertainment host. Hindi si Boy Abunda, iba, hindi ko kilala eh. Oh. Ngayon, tinanong siya, magkano ba ang bayad sa'yo sa kapag kinukuha ang serbisyo mo ng mga negosyante at politiko? Hindi, actually, ang unang tanong, sino ba ang galante? Negosyante o politiko? Sabi niya, politiko. Politiko daw ang galante. Ngayon, tinanong siya, may follow-up question. Doon ba sa mga pagdinig sa Senado, nakikita, mayroon ka ba dong naging guest sa mga pagdinig na yun sa Senado? Sabi niya, oo. Yung bang mga inimbitahan doon, siguro doon sa mga anomalya sa flood control, yung mga nasasangkot doon. Sabi niya, hindi. Wala, hindi daw doon. Na-intriga yung nag-i-interview. Ang naging guest niya, na politiko, senador, pero hindi na pangalanan doon sa mga anomalya. So, ibig sabihin, hindi si Jinggoy, hindi si Joel, hindi si Cheese, hindi sila. So, tinanong pa nung host, sinong senador? Magkanong binigay sa'yo? Sabi, 250,000 to 300,000. O, imagine niyo yan. Ang laki, Aldo. Tip lang yun. Sabi, tip lang yun. Wala pa dun yung, kung halimbawa sex or wala pa daw. Tip pa lang yun. So, matindi, Matindi. Senador, pero nagbibigay ng tip na 250,000 to 300,000. Sabi nung Chelsea Ilore. Ngayon, ang dito, tinanong, pwede bang mabigyan mo naman kami ng clue? Sino ba yan? First name, last name. Ito namang Viva Max Babe na ito, imagine niyo naman, tinanong siya, senador, tapos ano ang pangalan, first name. O sabi niya, nagtatapos sa Y, o tapos yung pangalan nagsisimula sa R. Pag sinabi mong R sa Y, o di sino pa ba yun? Di ba? Sino pa ba yun? Sino pa bang senador nagsisimula sa pangalan ang R, tapos nagtatapos ang pangalan sa Y? At ito pa, surname daw, surname o last name. Ano daw, nagtatapos sa, may letter F daw. Pang ilan daw na letra yung letter F? Second to the last letter. O di imagine niyo yun. Kung ang pangalan niya ay R, ang start, at nagtatapos sa Y, at ang apelyido niya ay may letter F, second to the last, o di kayo nga, sino pa bang senador yan? Na 24 yan 24 na senador. O ngayon, sino ba yung senador dyan na may letter F, second to the last? Di Tulfo. Yung letter F, second to the last na letter ng last name, Tulfo. Ngayon, dalawa lang naman ang Tulfo, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo. Ay, sinabi niya na eh, ang pangalan nagtatapos sa Y, nagsisimula sa R. O di Rapi. Si Rapi Tulfo ang tinutukoy. Hindi pinangalanan nung Viva Max Babe, pero sino pa ba naman yung RY, tapos yung apelyido, may letter F, at yung F, second to the last na letter. Imagine niyo yan.
Kaya ngayon, si Montulfo may post siya. Si Montulfo, sabi niya, kung kapatid ko man yan, si Raffy Tulfo ang nababalita diyan, wala namang problema yan. Unang-una, pera niya naman yan. Hindi, mayaman naman ang kapatid ko, sabi niya. Bilyonaryo yan. Kaya kung nagbibigay man siya ng tip na 250,000 to 300,000, ano yun? Kaya niya naman yun, hindi naman galing yun sa gobyerno. Sabi niya. Ang sabi pa ni Montulfo, at saka, buti nga, hindi siya ng lalaki, ng babae. Assuming daw na si Raffy Tulfo yun. Pero ang paniwala niya daw, hindi si Raffy Tulfo yun. Sabi ni Montulfo, dahil si Raffy Tulfo daw, hindi gagawin yun. Tukot daw yun. Takusa daw sa asawa. Di ba ang asawa ni Raffy Tulfo, si Jocelyn, yung congresswoman ng AXI-IS party list. Kaya sabi ni Montulfo, hindi ako naniniwalang yung kapatid ko yan. Yung nababalita, kapatid ko daw yan. Sabi niya, hindi. Kasi unang-una, tukot yung kapatid ko na yon sa asawa. Kusa daw. Pangalawa, assuming na siya ngayon, ano ang problema doon? Buti nga, hindi siya nanlalaki. Nakakahiya kung nanlalaki. Pangalawa, kung may pera man siyang binibigay na gano'n, kaya niya naman yun kasi bilyonaryo siya. Ang dami niyang kita. Yun. Anyway, ang mali kasi doon, hindi naman yung kaya niya bang magbigay ng gano'n na 250,000 to 300,000. Ang ano doon, hindi maganda sa isang senador. Hindi maganda sa isang senador. Kaya lang showbiz to eh. Showbiz. Showbiz. Actually, may mga Viva Max babes pa na nagpo-post pa ng mga pictures nila. Yung nakadamit sila na pa-attend daw sila sa party ni Raffy Tulfo. Yun. Ano to, dapat din ito, imbestigahan din itong ng ethics committee kasi unethical yan. Hindi maganda sa senador. Yung anak niya ni Raffy Tulfo, 'di ba, yung congressman din? Sino ba 'yon? Yung mataba na anak nito. Naanuhan din 'yon, na-isyuhan din 'yon. Yung kanyang magarbong party doon sa Las Vegas, 'di ba? Kaya dapat ano rin ito. Sabagay, mayaman naman talaga si Raffy Tulfo. Bilyonaryo nga eh. Kaya lang, kahit naman mayaman ka, pero ano ka na eh, public officer ka na eh, government official ka na. So dapat ang lifestyle mo simple. Kahit mayaman ka, ay wag maluho at wag ganyan na na nai-involve sa ganyan. Kahit pa sabihin ni Montulfo na okay lang 'yun. Ano naman, buti nga hindi na lalaki. O kaya niya naman 'yun, hindi naman pera ng mali pa rin. Kasi may code of ethics may code ng ethical standards ang mga public officials and employees. Ayan. Hindi na siya ordinaryong tao eh. Hindi siya private person. Ano siya? Government official. So may ethical standards siya na dapat sundin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.